or the dreamer of dreams shall be put to death, because he had spoken to you, turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of that way which the Lord thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee. If thy daughter, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, advise thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers. Namely, the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth, even unto the other end of the earth. Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him. Altogether, that thou shalt surely kill him, thy hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. Maladayo nga Diyos mi, amanan mi, dito yung apong nabasa mi, may sa apong chapter, O Lord, na isurat para iti naunag na relasyon mo, Apo, kadag iti anak mo nga Israelita. Habang umununag kami, Apo, iti Old Testament, kat maladalapos mi, dagiti writings, O Lord, ti Bible, nga mag-ipakpakita, O Diyos, iti intimacy, iti Israel, iti Diyos. Lord, we read this one, and if there are outsiders who are unbelievers who will read such passages, kat ma-misinterpret that, they will think that the God of the Israelites is a cruel God. Ngam da kami nga namati, kat sabali, Apo, ti panangkita mi as your people, because dahil yung chapter, Apo, kat provide iti detail, iti intimacy between you and your people. And this is a private relationship between God and Israel, and it is written in the Bible. Tapos tikas tao Diyos kat mabasbasa niti anak mo sa handang malipatan, kandag iti next generation, O Lord, nga mag-adal iti sasom ama kat makita da nga ti Israelita, O Lord, kat was guided by God Himself. And so as we want to ponder on this book, we want also to see our intimacy with God, and help us, O God, Lord, to learn the spirit by which this message was put into, in the spirit, O God, Lord, that had arrested these people when they had learned, O God, this law of the Lord will come upon us too this morning. Thank you so much, Father, for saving us. Thank you, Lord, for putting us in your family. I hope that we can be able to live with God as you want us to live for you, and glorify you, Lord, as you want us to glorify you. These laws of the Lord are written not for the people of the whole world, but only for us. Help us, Father, to meditate on your word this morning. Christ, in your word we pray. Amen. Amen. Ito tayo. Ikagata man, isimple nga outline na rin nga chapter. Mamatiyak na may isang controversial na chapter, na may isang controversial na subject ni Bible ng title ng chapter. Kahit kung i-introduce na termino ng subject, hindi kahit kung i-drive. Duwa kakapsat itingay makukulang nga agad-aral ti Bible. Kumuna tagijay makukulang nga insiders. Tagijay anak ni Apo Diyos. At dapat di makukulang outsiders. Tagijay ngay hanpala nagpamating ni Apo Diyos. And when the insiders, when God's people will read the scripture, makarelate na karagdagos iti lintag. Nung nulagi outsiders iti magbasa ng Bible, ang balin nga critics ni Apo Diyos. So ngayon it is good for us to really study the Bible from cover to cover, chapter by chapter. Tapno hantayo ngayon
makunang nalabsan tayo, naging importante nga doctrine of the Bible. Amen? Amen po that? At may isang controversial na Bible, na text, dito yung tiro ng Bible, chapter number 13. Gapo di content na ito eh, but as I say in my introduction, I believe that maalat tayo nagdagosan, di ngay sense na, hindi ko lang adati insiders and outsiders, adati mo ko na spectators na magbasa ng Bible, adaman na mo ko na players who are really a part of the Bible, you know, and those are God's people. There are also spectators who just watch the players play, and these people have different kind of mentality with respect to God, because I think chapter 1 na una-unag as well as very intimate iti ngay spirit na kasi ano ngay na nagibiyag ni Apo kanang iti anak na iti mga panahon. So here I am trying to catch a certain a statement that will at least summarize the chapter. Mabalin siguro na ito yan. Deuteronomy 13 is divine punishment for idolaters. So how God treats idolaters. No, nung natin yung idolaters, katag ito yan, anak ni Apo Diyos na ag-commit natin idolatry. Okay? Patimot parang believers, mabalin kami apply kanya na. Nga biti kami context na rin na chapter, kat para kanagi anak lang ni Apo. Nagiti lang insiders, nagiti anak na. So, before nga mapantay ulit itireta, i-explain ko pa kanya, makahanapay kanya, na nakaawat, ito mo lang idolaters. No, kung natin yung idolaters within the context, number one, dagito nga insiders, dagito players, no, pamumag-game, dagito saints, dagito mga Kristiyano, na anak ni Apo Diyosan. Okay, kat itibinin ka idolatry yung mga panahon, kat agbirok dati sa baling ang Diyos ngayon, nga dahito nga Diyos, kat Diyos dagito nga tao nga naganunan da ito nga lugar, na kinangkar da, kat alaan na nga Diyos, kat isut isang baan da. Natalikudan na di Diyos na nag-ipat kanya da, jay garden, jay promised land, jay tiket sa ti idolaters. Inagtamot nga sampa, ti kayat nga sa ti idolaters, kat haangan necessary nga da iti, makumpuna nga di Diyos may inaganam, makumpuna nga di Diyos ko haan. Ti meaning ti idolaters na takot, sino man nga anak ni Apo Diyos, nga mag-itad ti premium, mag-itad iti priority, kanang iti banbanag dito biyag, you know what, nga lipatan na iti Diyos, he is idolater. So anyone who will put premium or who will prioritize any other things in his life, you know what, at the expense of God. Okay, kat idolater di jay. So, you can name tens of thousands of reasons why God's people, you know what, can become an idolater. So anything that will take the place of God is an idol. Whatever it is. Whatever it is na prioritize si tao, nagbalin na idol na niya. Yan. So, diyan very, very clear application na ito. You know, that kind of doctrine in the Bible, kat kinalgaan ni Apo Diyos mat, itimaw ko namin sandigan, yung pagsanggiran tayo. Tapno ngay, maabuan tayo, no, kas ano, nga itreat tayo, dagita nga klase iti possible nga maaramid iti may nga namati. Is it possible, ladies and gentlemen, that His people will prioritize any other thing than God? Mabalin ba nga ito na mo talaga at ada i-priority iti may nga tao more than God? Yes, it is possible. Why? Because even in history past, like what we read a while ago, and what we were about to learn, kat nagadumot ka idolaters ito yung mga panahon. And in the wisdom of God, sakbay nga ipan ni Apo Diyos, isunod yung promised land. Masapong nga isental ni Apo Diyos na ito yung klase iti banbanag. Lakit di, na awan itilintag ni Apo Diyos na ikarga na kanyada, kat sunapanda iti promised land at agbalin ng idolatros, kat awan iti maong po ng crime na naramid da. You know, so ti may sakam sa ting wisdom ni Apo Diyos, kat
sakbay na iti tao, kat agkamali, iti mga kunangay nga human flaw, kat kargaan ni Apo Tilintag. Now, you remember ni Adam and Eve, Garden of Eden? You see, because of the wisdom of God that he understood what will happen in the future, kat sakbay nga nagpaso ni Adam, tinib kat kinargaan ng tilintag. So, very simple tilintag ko na. Saan kayo mo masasilip yan? Ti kayo, hanyo wala alam, di bunga na, di nga forbidden fruit, because the day you will eat that fruit, kunana, you will surely die, kunana. So nga, hindi mga panahon kat awan ti death, hindi, before that law came to pass. Awan ti death, awan ti mga panaglakay, awan ti panag-uban, awan ti panag-wrinkles, awan ti kuliliti, hindi nga, nagkalagayo na kita nga, pagpulpulat ti abot ti ko, awan na kita hindi, talaga nga, baby skin, skin ni ilang ini. Talagang what? Talagang baby skin. Unat din nang sarili ito yung matakan din yan. Makita mo dito nakalo ka na. Kaya na unat din tatagay ito eh. Binatanda. Mga 61,000 tao dito. Nagpakagay. Pabinat po na din. 61,000. So rinuwara ka na tao. Kasi binatanda lang ito no, ikat palaglakay kat 61,000 ka nun. So rinuwara ka na tao sa nagtawa rin. So, yung mga panahon, awan ti kasi very fun. You know, Adam was 21 years old, and after 30 years old, 100 years, 21 na natin Adam dyan. Niibot kat 18 na ang kalayo na. Ngami din nagsalungasin niya lintag. Kat natay na nga talaga. So, awan na tatanga daw. You know, so, kat nga, nang amwat na kiniapo Diyos di Garden of Eden, isumot lang ganun ta. Nasakbay ang paso ng tao ko, tarang lintag. And then, agad mo ko lang na amin nga sandigan iti tao, ang amin jay. And so, isulay ito eh. Kasi may isang kinargaan niya Apo Diyos di premium na doctrine about idolatry. So, what can we conclude in that title? Divine punishment for idolaters. You know, babasit lang actually, kapag requirement ni Apo yung anak na. Hanggat tayo may nga, pinagbali ni Apo ang anak na, tapos nagdagsag di, awitan tayong requirement, no. May isa lang actually the requirement ng general. Na the requirement ni Apo Diyos, katkas may isang anak ni Diyos. Loyal tayo kumakanya ng Ama. Amen? Ijay lang, awanin. Hanggang kumanga ang birok ng mga amam, hanggang kumanga ang birok ng mga Diyos mo. Hanggang kumanga ang birok ng mga mas importante pa niyo Apo Diyos. Because at that iso na nga pinaka-importante. Tandijiti mo ko naman general laws ti Bible. So in effect to that, makula tayo, nakagurguran ni Diyos ti tao nga anak na. Nga mang isikundari kanya na iti-prioritas na tibanbanan iti mabiyag. God hated it so bad. At ipakita kanya yun, kasi ano nga di hatred ni Apo Diyos, iti idolater. Sa kagaysaan ti Bay. So, how God treats idolaters. Ito yun man. Number 1. Ulog na kita. Number 1. Addressing false teachers. Kung amo no apay nga inkarga ni Apo Diyos number 1 ito. Kung amo no logical order ba ito or but siyempre, yung time na iti gamin na teacher ito yung mga panahon kat isuleta, ti salsaludoon da during that time. Isu ti karga na itidet yung order. So number 1, addressing false teachers. Let's read it before we go to discuss it. Puna na. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, wow. Iti nag-invite DJ, so anya tibag pa na to'y, no attack muna na iti may isang katao may nga propeta, we know dreamer of dreams, we know yan kaawag titatan, faith healers, or evangelists, or sino man nga teacher dita, na umay, kat kuna nga pagsaldil tingin ginad, inuurasan na kami, gigigil na agsaldil, sa ito pasaldil ko na, iti sustupi man nga, ikas pa na nagsaldil, because diyan lang, iti pagsaldil nga na nga talaga diya. Kasi no, puno diya
Hala kapag giniginudan, di ito to. Kung nagginudan ka, maunod sa orasan. Agsadong ka. Kung nagsadong, talagang agsadong ka talaga din. Because mabalin nga makount mo nga, yung nagsadong ginginan. Okay, kung nangyari din dyan, kung nanin niya. Amen? So, sa kanya, ito kasama kayo talaga tao nga nagdala dyan. Wow! Kung nagda, ito'y ating propeta. Talaga nga agpaito. Kung iniimbaga na di ka napasama, at ito sumunod nung ibaganan. At kuna na sumunod. Whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve him. Hindi ko, bigla mo tanan nga, dati intulus na nga sa bali nga, Diyos. Una nga mo nga, nagsao kami kinapos sa Kristo, kat inala ko, hindi pagkaanak na, iso nga siya ko na ako sa Kristo. Nagtungtong kami, rudwa kami. So today, I am the Son of God. Kuna na, may right? Iso nga nagbalin nga, iso ng Diyosan ha. Nga po sa Kristo ko, naawanan. Anya ko na, nagtibanol nga eh. Verse 3, Thou shalt not hearken. Amo denggan, dahil nga false prophet. Or the dreamer of dreams, for the Lord God proveth you, to know whether ye love the Lord your God. Iso ko na, di ba isa? Apay ngay gamin ko na na. Ngayon kakalkan ni Apo Diyos, di jay, tree of knowledge and good and evil, di jay. Apay ngay gamin kakalkan na, di jay, tree of knowledge and good and evil. No awan ko man di jay, hang kuman natin ni Adam kiniba. In the same manner ko na tayo. Apay ngay nga ron, kay malmanubos niya Apo Diyos, to iti false prophets and false teacher nga, ang takdad da, sangwan ng tao, na-answer ng daytan. Niya ko na, to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Iso nga amin nga ipalpalukos niya Apo Diyos nga maaddan ito na ba talaga. Nga mag-agaw iti atensyon nga naamuaman mo ito. Data test, data with proof. No kasano nga tatangkod iti digilan pamatin iti Diyos. Kaslamat ang Jeriga ti panagbiag. Hanga gapot na isalakan niyo kat well of tayo amin, makagrigat tayo pa eh. Tutuway itsimpo ko lang anak na nga tani Apo Diyos, apay nga nagito ang bilibon hanggang simsimba, kumakbak nanda. Siya apay nga simba, karakaranan, mawawanan na. Ano tayo ka rin? So, daw kan, pudno at ang anak ni Apo Diyos. At the answer na mo dikat, to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Because ito rin ito nga panagbiag. Amin nga ang gulod niya panam. At dati mo ko na nga test. Amen? Datayo na pati eskulan, among ito din, sakbay ka nga makagraduate ti kurso, sakbay ka nga makagraduate ti kwan, nagadong exam ti kwan. So far today, yung may isang taon, kat manong exam ti estudyante. Upat. You understand that? And you do not hate that. You embrace that with all humility in understanding. You will not question the test or that quiz. Ang kamay baga, teacher, sabi mo nga, quiz ka ng exam, babalik. You cannot say that. Because di nga talaga, ito mo na nga test, ititunay ng estudyante. Kastamot lang kiniapo. So, amin na ipalubos na panagbiag. At i-test na, iti tao, no di nga tapos, pudno nga nagpamati kiniapo. Okay, so di tikwan. And then, sumarunong, inkalkala dito, ikunan na. Verse 3, Thou shalt not hearken unto the words of this prophet, or that false prophet, or that false dreamer of dreams. For the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord with all your heart and with all your soul. Verse 4, Ye shall not walk after the Lord your God. Ye shall walk, after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him, and cleave unto Him. Ano yung cleave? Na. Yung number 5, dahil yung nakasdawon, dahil yung verse of controversy. And the prophet or the dreamer of dreams, he shall be put to death. Because he hath spoken to turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in,
So shalt thou put the evil away from the midst of thee. Okay, i-drive ko na ako sa a lesson at no makita yun. Nakita yun ba di ay Jane baga ni Apo ko na nga dito yung ako na nga because he hath spoken to turn away from the Lord your God, which hath brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee. So, you listen carefully, Christians. Ada talo may status tayo dito eh. Na kahit kung makita yun. Number one, di ko na nga. Because he hath spoken a word to turn you away from the Lord your God. Number one, adan titos tayon. Dito first idea na to eh. Hantoy nga pagano, magbirgiro pa lang no sino titos tayon. Adan titos tayon. Iniinawag yun ng Kristo, you have already a God. You know, and that is the way, and the reason why you're created. Tapos agkarong kumatit Diyos, ngam nagalumor ti Diyos na mo talaga, itatangan inawag ni Kristo. At adan titos tayon. You see, iti first idea, so, iti may sanga namati, at iti may sanga nga criterion nga adda kanya nga may maysa nga awan ka na ito universe. Iti namati kat adan ti Diyos nan. Okay, so, are you a Christian today, this morning? No, awan pa iti Diyos mo, iti kahit saan kang Diyos kat master. Iti kahit na kang sawot ti Diyos kat, dahil tanga yung pinaka-importante kaya nga pang-ipanam ti time mo, talent mo, treasure mo. Iti kahit sa Diyos. Kasi adali ito yung iti kahit na sa mga alanganan wala Diyos na, you need to have a God. And I tell you, kung the Bible that Jesus Christ said of him, I am the way to God, the truth in the life. No one will know ever about God, my Father, except through me. Isumat di kastamtan ng mga mo, ni Apo Diyos mo ito, maglaka pa kini Kristo. Awakan ni Kristo mo sa lakan mo. Kapag inawag mo ni Kristo, andan ti Diyos mo. So Christians, I would like to emphasize that if you are a Christian, you have a God. Amen? And you are not your God. Okay? Isa man, di pagkita yun, hanggang natin, muna nga si kasulto ita, secondary na ito. Pamilya tayo, secondary na ita. Hantay nga Diyos, di pamilya tayo. Hantay nga Diyos, di pagkita yun, ha? Ada ti Diyos tayo nga, ununaan tayo nga, isurban. You say, iso nga dahil 31st kuma, nga ada tayo sa namati. Ada ti Diyos na dahil ta. Nga dapat na simbangan na, ada ti Diyos na dahil nga dapat na dayawan na, ada ti Diyos na dahil nga dapat na paragsasan na. Di first na criteria, iti hudyo nga mga kuna. Amen? Okay, so adan. So, kahit ko nga, inutok na ito yung entry ko niya, taga makita yung ito because iti gamin, foundation na ito nga chapter na intimacy ko lang intergalita because baka nyo nga ma-relate yung text tayo. So, inalak lang ito nga text because pinakakuha na. But, iti talaga nga yung reason no apay nga na-story ti chapter 13 ti Deuteronomy is to show the intimacy between God and His people. And it is so intimate, ladies and gentlemen. Ngayon kagani Apo Diyos kanya iti rule number 1 nga iti Israel ang adan ti Diyos da. So Christians, if you are a Christian this morning, you must have a God. And that God is the Father of the Lord Jesus Christ. You see, so the first idea. So number 2, ang tagitan. Kunan na kasi yung verse number 5. So kunan na, you have a God. To turn you away from the Lord your God. So the first idea. Number 2, which brought you out of the land of Egypt. Number 2, na idea. Dahil talaga ni Apo Diyos nga relasyon na kadagit ng tao ni Apo Diyos in reveal sa sarili na kanya da iso nga nagbali ni Apo Diyos nga Diyos kanya da. That's the first idea. Number 2, dahil ito nga Diyos kat adat na aramida na tibiyag na ito nga anak na. Kat anya nga tinaramida na ito nga Diyos itibiyag na anak na. Literal. Nga manipot ijay Egypt, mga iso na ijay Egypt at may sana nga pag-un. Can you imagine that? You work 12 hours a day without pay? Iti kanumlaan katas lang kanon ng reaso ijay, kanpusan. And without pay. But in the wisdom, in the grace of God, in His mercy, inaruwar na isuda ijay nga mga kunangay nga bag-un nga panagbiag. So Christians, at dati may isang banag about our past. Nakargaan tayo kuma iti value con premium. Anya di jay.
Sakpay tayo nga na isa lang nakapsat. May sa tayo nga bag-un tilubong. Okay, kang kanay siso kapag-un kami ngayon. Nga kaditilo ka na. May sa tayo nga agabo. Madami din sa word eh. May sa tayo nga servant kami dyan. Buwan yan yung pang-awag niya eh. Slave. May sa nga English pa kita dyan. Slave eh. Alipin. Tagalog di Ilocano. Tagabo kung natin mo lang ganun. Tayo. Tinatagabo na tayo itibisyo. Nagilalaki, makita mo, di ba? Uray awan, nung martikiro ka, iti. Uray awan, di ba isaang mo, basta painom mo. Kasi di eh. Nakaduti listano istor, katno pa kanyo pala daw, awan pa di asin. Apay nga ta, because di timining timaw ko lang tagabo, kahit nga sa ulit jay. Haan mo nga kayat nga, arami di mayat nga, imbis nga kargam, di lamisan, di pala yung di makan nga, ado nga makan. Gamot tagabo na kay bisyong, di bisyong ti maawatin kahit na sunod na tagabo, di timining na. Number 2, no babae ka, tangin na bisyong mo, di mo, down to earth ka tinubong, no babae, kahit mo kumakaroon, mayat na panagdiyan, mayat na trabaho, balay, lugan, anong barkada, kasi naganong agad, naganong sapatos. Pagkahami ng klase di may pikal di rupa, at ako makikamagatang from France, Paris to Japan. Magatang ko ang naging klase di pa siya, mayroon, amen? Nag-check, di kahit di babae mo. Oh, and you see, gapo iti nga klase ti panagbiag. Nag-giant yun unang umon. You know, so di meaning na. We are down to earth. We are a slave to this world. That's what we are. Hindi ko anya nga tinarabit apo ngay. Insala ka na tayo. Pinaruwar na tayo. Hindi ay slavery na di nga. Slave ko garudan, awan pa iswildong, awan pa magungulam. Pinaruwar na tayo dyan saan. But kunan ni Paul, in his very good articulation, he called us the sons of God. Agaso may kakapsat di, from Tagabo to be called the sons of God. So we are elevated to a very, not even very, but to the highest position that a man can ever possess in his life. So kunan ni Paul kasta, we are happy to be called the sons of God. And when you look at these great men who preach the word of God, from the prophets to the apostles, makita mo iti ngay tenor iti ngay lingwahe about the grace ni Apo. Even Spurgeon, I've read his books that the grace ni Apo kanang tiday tayo na. Isong hantay na tagapong tilubong tatan, we are free. So a Christian is in a position as a free man. We are free men and women. Kahit na sa unijay, nakuha tayo. Naala tayo ngayon, ijay ngay, position nga, handa tayo nga kaya nga galutan tilubong. Kuha tayo ijay, na-free tayo ijay nga makukula ngay nga worldliness, itipuso kan panunod. If you're a Christian. You see that? So, na from slavery to be called the Son of God is number 2. Nga kaya't ni Apo Diyos na maawatan ni Kristiyano. So, number 1, adati Diyos tayo. Number 2, adati pas tayo. Manipod is slavery, ang nagbaling anak ni Apo Diyos. And I tell you, dahil ito yung klase ng relasyon kat eternal na ito. You see, number 3, doon tayo kitaan ka nito, kunana. Not only that, kunana, we shall brought you out of the land of Egypt, redeem you out of the house of bondage. Di pa ito sumarno. Amoy the word na redeem. No, redeem ko lang mo ikat nung nag-isang takot, i-redeem mo. Na, iso nga yung Bible, iti parlance, iti New Testament, iti purchase, kunana. Iti language na usari, iti New Testament. Dito yung Old Testament kat redeem, kunana. And it's redeemed with the highest price. Because the price na DJ kat the blood niya po sa Kristo. We are redeemed with the highest price. Iso nga may ni Attorney Paul, at kunana, ye are bought with a price. Kasi dito ko abogado ngay, manipod DJ ngay, idea nga nangangato at ibabada di level na maawatan ti kumong tao.
Kuna ni are bought with a price. Iso nga meaning na diyan, datayo kat property ni Apo Diyos. You know? Kat amoy mo tayo, no property, hamo kahit kamay adayukin ka. Ka property Lord, kahit kung attack nga ka na yun, so rito na mati, kasi mo tayo ni Apo. Kahit na ngayon, attack ka na di Sunday, di church. Because we are His property. We were redeemed already by the blood of His Son. So, nagano ko i-expound ko din ng basta naalala yung idea na diyan because isagsagagay sa kami dahil ni makukulang ulit yung kayat niya Apo Diyos ngayon na malalagit naging anak niya Apo no anyada uno siya sino na sangwanan ti Diyos. So, kung na to trust the way out of the way which the Lord God commanded you to walk into. Number 4, kat adan iti mga kunang way of life tayo. Adan iti mga kunang way of life. Adan iti manner of life tayo. Adan iti mga kunang godly life tayo na mati. Anya nga di godly life tayo na di giant. Nga number 1, ni Apo Diyos, the first na priority tayo, panunod tayo, panunod tayo. Isok matununan tayo, or ada nagdadong priority as lang a glitter like gold. Those are just not gold. You know, God is the first. I like ni Trump. Speech na kat may timan. Kuna na kat, although amok hanga na-convert pa lang. Nung DJ Spirit, iti ngay work ni Apo at America. And that's the reason why I want my rapture. When America will fall, everything will collapse. Kasi dito lang tinag-ugan itingay mo ko na ngayong deterrence, itingay amin class, iti-bubat ka na mo kita America holds the key. And I'm so glad na pagbalbalin ng anak ni Israel. Kat kuna na speech na kat yun po natin ni Apo Diyos kuna na piman. So, uray na ito ang believers, after na ito dapat amuda no sino ti dapat na unaan. Okay, so dahil iti kultura tayo, and then worship. Dahil ito, yung alam nila tangasan din. Dahil ito kultura. Kala ko man, estudyante ka, kultura, ispilaan, lunes hingga na Friday. Iti kultura, no, tatrabaho ka magtarubog, ijay mo, hingga na, ag-retire ka. Sino dati mo namati, dito tayo, palagbiag, hingga na matay tayo. Or awan ngipon tayo, kan-book tayo, kan awan kilapayag tayo. Panagdoon kilapayag ko na kuhan. At adataw lang tayo ito. Basta makabasa ito yung Bible, adataw lang tayo ito. Kultura ni Jay. And then, nakita palang serbi nga po. Kaya natin kultura. Nga digital treasure man tayo kung adataw pang-itanam, tap na ma-glorify ng tangan Diyos mo kung isulitan ni Apo Diyos. Hindi kultura tayo mo na mati. You see, and then, ada iti mo ko na Bible learning tayo Bible study. Lalo si preaching sa ito, tapos niya ngay, virtues tayo ngay, ang galing na divine virtues. Di godliness tayo kat mumago iti, kapsat, iti ngay level na. Ang kunaan ng Bible that we are becoming like Christ. Hanggang namatay tayo. That lifetime din study. Hanggang sa course of 4 years, 6 years na pasan, nung natin namati, our schooling to become like Christ is, you know what, lifetime. That is our culture. And we will not go away from that. So, dahil iti ko na. So, we have a way. Tapos kat adda ito yung false teacher ng baga nga adda pa ito sa bali. Nga i-prioritize tayo. No, dahil kat malamang kung natin Bible kat false teacher ni Gayam. Okay, so digit in first ngayon baga na dito. So, dahil so, anya ko na in verse 5, and the prophet or the dreamer of dreams shall be put to death. So, dahil mo kung lang spectators or outsiders of the Bible, when they read this text, di nga dagos ni pinpoint nila. Apay nila nga Diyos yung prophet, teacher, he's going to be put to death. Kung reason no apay nga discuss ko din yung mga rason. At tayo ito rason no apay mapatayin ni Apo lagi mo kung nakalagit yung teachers. Number 1, because iyan dayo na isu na gamit ni Diyos da nga papatayin ni Apo Diyos. You understand that? Ipalipat na kanya na isulang at na-redeem na isalakan na ng Egypt. Ipalipat na kanya nga at dati mas importante nga worship na. So amin na ito kanya inaramid niya po niya tayo dahil ito nga false teachers ngayon kat ilisip ka kada kitay na yung panagdiyan kung napintasan. So is a false teacher, ladies and gentlemen, justified?
when in the Old Testament they will kill him? Yes. Yes. So di jay tirason ng apay. So they are going to kill this preacher. Tatang agsapa, haanan nga literal nga killing tigas tatayon. Tigas tatayon kat, amin dagita nga mga salsali iti time tayo para kiniako Diyos. Dagita ti patayin nyo. Amen? So you're going to kill that. It means that you're going, ladies and gentlemen, to do away from all those things. You remedy it. You remedy it. Until you will come to a point when you can worship the Lord your God. I-remedyo you. See? I-remedyo you. So, daita iti first. So, in-addressan dati yung mga false teachers. Number two nga, Morika. Dahil the false teachers. Nung makita yung false teachers, at tinasaraan, ilikod na kami magbaga na. Okay, ilaw-law pa eh. Ano tina-convert di man na member na. DB Kwan. So, dinuin ko lang nito. Okay, next. At ko na you kill him. So, that is stoning di mga pala. Kasta-tigasta ng mga panis in the false teachers. You kill him or he will kill you. Di gamitin na tayo. Nuhan mo nga patayin nita, sikat patayin na. In the sense na papanawad na kinaapo Diyos. Katitao nga pinmanaw away from God is as good as dead. Okay, so the first. Number two, addressing closest related idolaters. Ayun, ito yung sa mo nun. Nabasaan mo ang critics na ito at naging outsiders ka. Hadubar, tinagpagano mga agreskan. Nabasaan tayo. DJ verse number 6. Number 6 to tayo ba? If thy brother, Allah, kapsat, the son of thy mother, or thy son, anak mo mismo, or thy daughter, anak mo mismo, or the wife of thy bosom, or thy asawa, wala na, or thy friend, the best friend mo, which is in thine own, which is like your own soul, like David and Jonathan, best friend already, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers. Verse 7, namely, the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth, even unto the end of the earth, thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shalt thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him, but thou shalt kill him. Ultimo na gijay asawa. Bumati tingin ito yung picture na. Ito mo di friend na. Bakslaitan. Kinikisan di Christian di nga ito. Bumaba ka man. Or your son. Pagkambis na ni father ng or bumaba ka. Or thy daughter. Ang umutan di mama nun, apay nga pagpakslay yun ni mama nun. Di asawa lang ito, pangkagat eh. Kuna na no, tagita nga close relationship nga, ikaw nakapalagyan nga, agbiyak yung tibasol, kuna na, you are going to kill them all. Bumabati ka rin. Dita man, di Diyos ang lady. Dita nga expression nito ti God in lust. Because dita nga ba, agsalsala naging babae at akong lalaki. Bumaba ka man nun. Daytan, they will stone them. At the first ka naman stone ka tijay mismo closest kanya na kading Kristiyano. Ayaw pa isa mo. Alright, so tijay ti kwan. So, hanla nga false prophet iti ngay makai pulsong iti namati. Uray pa iti kano kakapsat kitara. Kuna na, ay, yung takit yung Amerika iti, bumaknabaknab tayo kayo. Bigyan ka ta Trinidad, pubrigin ka namatay ka. Nung si Kamot, adakat ti Trinidad, yung para church mo. Para studio mo basit. Tapos ka, papanawon na ka for money's sake. Forever. Or he will entice you to sin to anyone nga kwan.
Kunan ti Bible that you're going to kill him. Nung tatangag sapa, ang literal daytoy. Ano yung word in pagkat ti Bible nga, research ko kat iti word nga inusap ti Bible kat forsake, panawam. You know, so may nga kasdeti, kastan kami sa nga namati, no, at ka no to part pamilya ng amang nagdaal ngayon iti Christian life na. You're going to live. You see, that's how to do it. Iso nga, ayo, iti naman yung New Testament, iti nag-preach ako sa Kristo, niya ko na I come now to bring a sword between you, the fathers and the son, the mothers to their daughters. Kat dijigan ma-sword kat division gan. Diya iso nga, agyaman tayo ngayon, o iso nga nakalipilahan nga isalakan amin, ti pamilya na ikarakaragyo may isalakan kayo amin. Kasi nuhang kayo na isalakan amin, dagitan to, datuma pamilya timang, unless na pumanaw ka niyo balay at sarili ka, isuran to timang hinder kita nga, mang guyod kita nga apan out iti lubong. Iso may nga masapol nga, maisalakan na kumaamin. You know, masapol nga maisalakan na. So, habang artijak tayo, ikarakararag tayo, kami isalakan na. Because, ni Apos Kristo, tinibagan nga, ang umaya iti espada. Na arat, madivide kayo ito. Kat nagiji kuma, pamilya nga nadaamin na nagsak na kuman. Because they are all in the house of God. Kat nagijihaan, you are going to try. So, daita. So may nga, iti-application na kasama kat, kung umay ko na dyan, idea ma, ay kasi gandi dyan. Adagaan, ti umay nga panahon nga, isparigan na convert amin yung pamilya. But, nagiti na do mga part ng pamilya nga kat, agbalin na worldly, agbalin na sinful, agbalin na anyaman nga panag nga mangkwan, kung nantibayo that you are going to separate yourself with these people. Or else they will become like you. Okay? They will become like you. Separate in the sense of not following them. You know, not following them. But there are instances where real separation is going to happen. There are situations where nakasday na talaga diyan. So, makita yun ba? Maiti Diyos kat dahito yun, kunang naging-kritiko. Apay nga kasi nga, ikasta niya ako Diyos nga kari anak na. DJ ti meaning ti mo kunang intimacy. Kita ang talit asawa nga duwag, asawa na mabalin, batas day. Ada asawa na, ada pa asawa na nga sa balin, ada mabalin, batas day. Cannot be, cannot happen. Why? It will happen like that. You know? It must not happen. You see, or ubing, for example, talo nga balit ipaggawidan na. Cannot happen. It will not happen. Or politics. It really is loyal to China, loyal to Philippines. Is that going to happen? Ilahon na iskar korupsyon in China. Pagin na lang, take kwarta, and then he'll become a senator to this country. It will not happen. It must not happen. Because there must be loyalty. In the Bible, there must be faithfulness. At dakumat faithfulness, katitang na parlance, katitang na language tayo manamati, that is our language. You know, so kasday iti kwa, kasday mo lang in that sense, kasday mo lang ti Diyos. Iso ngayon nga Christian, sabi ko after yung preaching, isettle tayo kung mga niapo Diyos ti pag-faithfulan tayo ti aming nga banag. Amen? Iso lang kumati, prioritize tayo. Because oray ti Old Testament kat, iso nga nito yung doctrine, ti charity, ti doctrine, ti Old Testament. As taman ti kasta niya Apo Diyos na kwan. Na numakita mo, ayo, patayin na pa kayo mga talaga. Literal data. Literal data. At dapat yung tayo nga hanga na oray ni Apo Diyos na batuon na iso rin eh. Ting kasta niya Apo Diyos kat krinak na ti daga kat inalulon ti tao na abayram kanda kwan. Kat nag-close ti kwan daga. Kat manuwa 1,000 30,000. Ni Apo Diyos mismo niya in the finger of God. Okay, so diyan iti number 3. Number 2 diyan kan lastly. Ladies and gentlemen, tatang lang masapang agpreach. Addressing apostate sister city. Adapay handa kay nga dagiti false prophets ta mga owan ti saints ti Papa handa nga family by blood.
and by closest friendship. No, even city, sister city, kita yung na. If thou shalt hear say, in one of the cities which the Lord thy God hath given thee to dwell there, saying, certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of the city, saying, let us go and serve other gods, which ye have not known. And then shalt thou inquire and make search, and ask diligently, and behold, it is true. And the thing certain that such abomination is wrought among you, thou shalt surely smite the inhabitants of the city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof with the edge of the sword, already animal na. And thou shalt gather all the spoil into the midst of the street thereof, and shalt burn fire the city and all the spoil thereof, every whit, for the Lord thy God, and it shall be an heap forever, it shall not be built again. I think Gaza can never be built again. Kasi nabigay ngayon na building na nag-collapse, it takes millions to get them, and paing kargaan na ngayon, karigay building dyan. Di Gaza, makita mo yung tall building na nag-collapse, kasi ano may i-rebuild mo dyan. Di awag, di ba ito, di get hit. So, di kasali, isip na nung may nga sinabalit Diyos na alaan na amin nga gamit, isinto mismo, uuran na. Tato, yung kargada amin yung tingnan, pinuran dan, saan nga malalusan di hit, di awag di dyan. Isong awanan di, agyan di dyan nga city. Agbalin nga, isolated, agbalin nga forgotten city. So, di dyan yung tikwa, at dahil ito yung picture na makita tayo. Nung makita tayo yung city in the Old Testament under fire, basta. Pumanpanaw na kita town because the city is already burning. No, katpapaya, hanggang kastoy di kastada. Pati na kita tao na kita, they will perish everything there. So, ang karga na wall. You know, so, uray na ito yung makita kas lang at dayo. So, timiling na ito yung third na ito amin nga banpanag nga aslang adayo unay nga itingka nga mausal na nga mag-iadayo kita ti Diyos idolatry na kita ka. Iti blood relationship as if yan but ito sita adayo ni nga matagayan ti banpanag nga adayo tingka nga mabalin nga mang ikat tingka iti Diyos mo. Kat uray na kita kung ti Bible masapol nga makuuran na. Tapos tikas na ikat agkaroon tayo timaw ko na ngayon panagbiyak na sulit niya ako Diyos. So, naawatan niyo ba kakapsat ko, iti idolatry in the Old Testament? That is the idolatry in the Old Testament. It must all be eliminated. Okay, so, naawatan niyo ba? Iti content na, iti Deuteronomy chapter number 13. The content, chapter 13 na, iti Old Testament, at dadang niya ipanpanag na mag-iadayo, iti Diyos kiniapo, masapol nga ikatanda amin na kita. Tapno ay maka-worship ka, maka-serve na kini Apo Diyos, maka-pagdayaw ng gusto, iti Diyos ti unos ti panagbiag na iso nga. Ladies and gentlemen, if you are going to summarize daytoy, talaga ngayon natin kaya ti Diyos ko talaga nakatutok tayo kanya natin biag tayo. Amen? Nakatutok tayo. Ikuha tayo, i-religute na kita nga, pagsapulan na kita, because we have more important than that. But ag-relate tayo na lang, di ko niya Apo Diyos nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya reason mo apay, nga Kristiyano mo, naglumak at manananang at panagbiyak, di anxiety. As lang yung awan ti Diyos nga magkikita, we know one. But no, when the Bible, kung ni David kat, ubingang iti, 16 ang iti, That time that I'm already 8 years old, I have never seen a saint begging bread. Apay nga ta, adagor ti Diyos mo, tatay ito pingapalis ka, papanunutog ti kastang magpa-eskuli anak mo, di ka karo pa, tatantay pa nga kaya ni Diya. Ay di ka karo pa ti Diyos nga kaya na nga i-provide amin. Iso nga, at dadya inkarganti man ni Paul, kada ni Hebrews. Diyan mo yung word nga, yung Bible, yung Hebrews, diyan, Dagito ngay natangko na Kristiyano ngay nga bumap-accessing ay faith na kanya na kiniapo Diyos. Kat kinargaan ng verse ko na nga, he that cometh to God must believe that He is.
Kung siya sino kumapuna na, siya talong ti Diyos kat mas apol nga patsiw na ti Diyos. He must believe mo di modal nga mas na rin English, modal di jay. Nga di ti mas kat, di jay lang ti kailangam. Tapos ti kastangay kat paplis mo ti Diyos. Mas apol mo agtalak ka ti Diyos. Nga mo di jay nga panagtalak kat nagkulaks. Kaslakang unbeliever dayon. So masapay ka na kung mag-Christians ngayon, taawan ti Kristiyano na tagsapang ngayon nga ag-doubt iti Diyos, iti makan. Because dagiti amata yung kasna pinidit, hindi ka awan pa'y matkunana. Iti 8 years na ganito na mo talaga, awan pa'y ti uray may isa nga saint ka naman nakita na nag-bake bread. And he is not just exaggerating things. He is really telling a fact about that. And tatangsa we better trust him. Okay, so, ladies and gentlemen, iti ngay pagtarayan, ti panunod ito tagsapang ikat. Anya ba nang iban banag ang mangyat at dayon kanya kay kiniapo Diyos. Mangdadadaal ti relasyon ti kiniapo Diyos. Anya ba nang iban banag kay nga pag-struggle tayo nga ayo dagiti ti taktak ko ay. Can you tell it to the Lord today? And tell Him na Apo, you give me the ability to understand everything and I'm going to remedy everything in the name of God. Pagkaralag tayo matapos, shall we pray?